Ayun, so good evening sa inyo guys. Ngayon po ay October 13, 2020. Review ulit tayo ng ating PSE stock trending. So nag-loss po yung ating index ng negative 0.23%. So anyway, pero hindi naman siya masyadong gumalaw. 5,000 pa rin siya, 5,923.23. And then kanina umaga, nagkabusan yung ating mga telco players naman. So ito po yung mga top trendings natin. Si Dito, Merrimart, si Now, CHP, MRC, ACN, Chelsea, si Green, si Nigal at ang ating PSEI index naman. So pakibasa po maigi yung ating disclaimer. And as usual, sa mga bago nating kasama dyan, please don't forget to subscribe po dito sa ating Palaboy Trader na YouTube channel. And then i-browse mo na lang itong channel natin kasi nandito po yung mga daily updates natin sa bandang taas, yung mga company reviews natin, yung ating mga sample ng mga profit or losses dito sa ating trading na ginagawa. Then yung mga basic indicators dito sa mga reviews po natin at yung kung seryoso ka dito sa mga fundamentals, kailangan mo po ito para sa mga investors or traders na medyo serious nga po dito sa ating investing or trading naman. So as usual, follow mo lang ako dito sa aking Facebook account na Palaboy Trader and then check mo yung mga nag-post dito kasama na yung mga comments ng kasama po natin. Baka meron pong topic dito na makatulong doon sa mga stocks na hawak mo naman. So nagpo-post din yung mga kasama natin dito. Ganun din po yung ating Palaboy Trader na Facebook page. Ayan, so nagpo-post din tayo dito. And then sa mga news, so sabi ko sa inyo, follow mo ako dito sa aking Palaboy Trader na Twitter account naman. So marami tayong nire-retweet na news dito na lahat po related naman sa mga stocks natin. So binabrowse natin yung mga nagtitweet ng mga sikat na, halimbawa itong mga My Trade Abacus natin, si Philstar, so may yung mga source po natin, mga informations. So kung meron silang nilalabas, nire-retweet lang naman natin sila. So pwede rin, follow mo sila para directly meron ka pong ma-receive ng mga notifications naman sa kanila. And then meron tayong isang bago dito. So alam na siguro ng iba to, yung ating Patreon account. So i-browse mo po itong bago nating channel na to. So ito naman is ginawa natin para doon sa mga hindi pa rin masyadong makasabay dito sa mga trades na ginagawa natin, or kung gusto mong mag-trade kasabay natin. So kasi dito minsan may mga stock picks tayo na ginagawa, and then sinasabay natin yung mga members po natin dito sa ating channel naman na to. So i-browse mo po, ilalagay ko sa baba yung link naman ng ating Patreon account naman. So okay, so punta tayo dito sa ating PSE index. So nag-loss nga tayo ng negative 0.23% at palabas pa rin po yung ating mga foreigners. So still not a good sign, negative 702.06 million naman. So makita mo dito, so more than 20 days na straight na net foreign selling tayo. So wala pa rin maganda yatang catalyst dito sa ating PSE market. Kaya po nag-aalisan yung ating mga investors pa rin. Pero noticeable, sabi ko sa inyo kahapon doon sa review natin, yung ating index is hindi naman masyadong bumabagsak. So may mga bumabagsak na blue chips, meron namang umakyat na blue chips. So parang balance lang siya. Kaya nag-stay po tayo dito sa 5,900 level. So nakita ko, most likely siguro, kasi pag tumingin ka dito sa ating US indices, laging green po ngayon itong si US market. So most likely lumalabas yung mga investors natin para naman pumunta po dito sa ating US market. So mamaya mukhang okay na naman yung ating Nasdaq futures, pero nagko-correct naman itong si Dow futures saka si S&P futures. So makita nyo dito, kahapon yung trading po nila sa US is napakaganda na naman. So yung ating Nasdaq nag-gain na naman ng 2.56%. So sa Europe, mukhang sinusundan niya yung ating Dow futures kasi medyo mapula sila. And then pag tumingin ka dito sa ating Asian market, makita mo halos green naman po lahat. So sumabay tayo dito siguro sa ibang naka-red dito, pero overall maganda po yung sentiment dito sa ating global markets naman. So medyo napag-iiwanan pa rin tayo hanggang sa ngayon kasi nga wala po yung ating mga foreign investors, which is nagbababad doon sa US naman kasi maganda po yung trading nila. So halos araw-araw green po yung kanilang market naman. And then tumingin tayo dito sa ating COVID cases. So mababa din pala yung cases natin. Hindi pa yata updated to, no? So yung nakita ko is October 11. So wala pa yung October 12 natin is 2,415 naman. Pero may mga nabasa tayo na tweet nung nakaraan is umabot tayo ng more than 3,000 cases naman. So tingnan natin mamaya kung ma-update na po nila yung ating corona cases naman. So ano yung mga balita ngayon dito sa ating PSE market?
So unang-una, mukhang maganda to kasi na-resolve na yata ng ating House of Representatives yung kanilang hindi pagkakaintindihan tungkol sa speakership. Kasi meron na pong nailagay. So si Mr. Alan Velasco po yung bago nating House Speaker, and then nag-resign na nga po itong si Alan Peter Cayetano po natin. So galing po kay Rappler itong news na to, so pwede nyo basahin para mas maintindihan nyo pa yung mga nakalagay naman dito. Pero ang nakita ko lang na information dito is nagkaroon ulit ng botohan dito sa ating mga lawmakers, and then around 189 votes para dun sa more than 200 na lawmakers natin is in favor po kay Mr. Lord Alan Velasco. And then sumabay din, nag-resign na nga po itong si Mr. Alan Cayetano naman. So after silang makausap ni ni President Duterte naman. So tinawag na sila kasi nabibinbin po kasi yung ating 2021 budget naman, and then gusto na nga ni President Duterte mapirmahan na yon para meron na tayong budget, lalong-lalo na sa yung mga response na gagawin natin sa mga COVID-19 support naman natin dito sa ating government. And then yung mga ginagawa pa nila na efforts para lalong-lalo yung contact tracing po nila. So pinapalaki nila. So maganda naman yung results, di ba? Kasi kahit paano yung COVID cases is nag-i-stabilize naman siya. And then mukhang mag-i-start na talaga tayo mag-reopen ng ating economy. So meron dito isang news galing kay Philstar. So bago lang to. Sabi dito, Duterte okays 1 seat apart set up on public transportation. Ayan, so mukhang mas marami yung pwede nang sumakay dito sa ating mga buses, which means mas marami nang makakabalik ng mga workers po dun sa kanilang mga trabaho naman. Kasi dun sa LRT, MRT, so hindi rin yata masyadong ma-accommodate lahat ng nagta-travel papunta po sa kanilang works naman. Ayan. So hopefully, yun yung dahilan kaya nagko-consolidate itong si PSEI. So nag-aantay siya ng catalyst, which is yung pagpasa nga po ng ating 2021 budget naman. So at least, sabihin natin, yung ating indicators dito is ganun pa rin naman. So meron tayong mga higher lows, and then nasa tight consolidation na po yung ating PSE market sa ngayon. So ang huling news na nakita natin, di ba, around Friday by this week, dapat meron ng mapasa na budget, pero tingnan natin kasi medyo gahol na yata sila sa oras. Baka next week na maipasa ng ating mga congressman naman yung results po ng kanilang budget hearing naman. So okay pa rin naman yung ating RSI, although medyo nagka-curve down siya. Meron pa rin naman tayong sets ng higher lows ng ating RSI, which is nasa tight consolidation at medyo malapit na rin po siyang magkaroon naman ng decision. Okay? So yun po yung ating news dito sa ating PSE market. So punta tayo dito sa ating mga stocks. So medyo matindi yung buhusan dito sa ating mga telco players. So nagkaroon kagad ng gap down sa opening itong CD2 natin. And then sa closing is nag-loss po siya ng negative 3.25% naman. So balik natin yung ating mga Fibonacci. Hanapin natin yung mga support levels natin kung nagkaroon siya ng support with regards naman doon sa mga pinag-usapan po natin nung nakaraan naman. So yung pinaka main support pa rin natin nakita natin sa ngayon is either dito sa, kasi marami siyang gap down na or gap ups na if you feel siguro kung wala pa rin siyang masyadong catalyst na lalabas naman. So ang immediate support natin sa kanya most likely is nandito sa ating mga gap areas naman. So bukas tingnan natin kung mabasag yung 5.73. Pag nabasag yan, dito ka mag-aabang ngayon sa 0.5 Fibonacci level naman. Kasi sa ngayon, mukhang malakas na resistance yung mga bodies ng candles po natin, at kasi meron siyang gap down eh. So gap down usually means nawala bigla yung optimism dito sa ating stock, and then mas marami yung sellers naman natin. So tinatry niyang bumalik dito sa taas ng ating MA9, pero mukhang hirap siya at hindi po makabalik yung ating price. So sa ngayon, naglilin na tayo na maghanap ng base itong CD2 po natin. So either yung pinakamalapit nga is dito sa around 5.71, pero pag wala talagang catalyst na lumalabas hanggang sa ngayon, so inantay nga natin yung 1,300 towers na news niya, pero wala pa rin naman. So baka mag-alisan muna yung ating mga investors or traders sa kanya, kasi nga maraming pong stocks yan na lumalabas is nagkakaroon ng mga new highs. So si MRC saka si ASN magaganda yung galaw, si Green halos diretso din yung pag-akyat naman ng kanyang prices. So most likely lumalabas sila. And then makita mo dito medyo nawawala yung volume. So nag-expect na tayo ng konting correction dito naman sa bandang baba po ng stock natin na si
dito naman. So yan muna yung tingin natin sa kanya. So yung upside, kung sakali may good news siya, so hanggang dito lang muna tayo sa previous resistance natin sa kanya at around 6.49. So mas malaki yung bias natin na mag-retest dito sa bandang baba muna itong si dito natin, kasi meron siyang pinapakita sa area na to, meron siyang RSI divergence naman. So nag-stay dito sa bandang gitna yung ating prices from 5 to 6 pesos level, and then yung ating RSI momentum is medyo nawawala sa kanya. So hopefully bumalik yan. So medyo na break na nga yata yung trend ng ating RSI, no? So sukatin ulit natin. So medyo na break na niya. So maghahanap ngayon ng support sa RSI level naman itong si dito natin. So hopefully magkaroon siya ng bounce pag nakarating siya dito sa mga resistance natin at around RSI 63. Pag below 63 na kasi medyo pawala na yung momentum niyan, and then magre-revert na dito sa around 5.5 to 5.6 yung price level naman natin, and hopefully hindi po magkaroon ng cross down yung ating MACD kasi it's a sell signal sa iba yan. Halimbawa yung blue line is pumasok na sa ilalim naman ng ating red line naman. So yung mga nag-accumulate, ito yung mga areas na pwede tayong magbantay sa kanya kung sakali mang bumagsak pa yung price po nitong si dito natin. So ganon, although meron tayong nakikita sa kanya, di ba? Pag tumingin ka kasi dito sa ating net foreign buying, so sinisilip ko na kanina, meron pa rin naman foreigners na sumasalo po sa kanya. Mas marami pa rin naman. So yung iba, makita mo dito, pag naglo-loss siya ng mga foreigners, single digit, and then pag bumibili sila is double digit naman yung galawan ng ating mga foreigners sa kanya. Pero yung isang persist, hindi ko na mahanap yung news niya, is yung nilalabas ni Bilyonaryo. So kung nabasa nyo na yung news na yon, na si Mr. Greg Yu, so isang member ng ating dito club, so or rather isang shareholder po nandito, is nag-unload ng mga shares. So medyo marami yata yung shares niya at around 6 pesos yata na mag-start silang mag-unload. Kaya na-pressure daw yung pagbagsak ng ating mga prices naman. So marami kasi tayong nakita nung huli ng mga disclosures na nagbebentahan na nga sunod-sunod po yung ating mga dito executives naman. Okay, so ganun muna yung tingin natin sa kanya. Naglilin tayo more on the downside hanggat wala pong positive news na pumapasok kay dito naman natin. So next natin si Mary Mart. So kanina nag-i-start magkaroon ng breakout si Mary Mart. Akala ko tutuloy yung breakout niya kasi ang lakas po ng ano niya upsurge ng price. So nagkaroon tayo ng opening, and then nag-close tayo is around 3.33, pero umabot po yung ating price ng more than 9%. Pero pagkatapos naman nun, bigla-bigla binuhusan din itong si Mary Mart. So tingnan natin sa 5-minute chart. So after ng malaking dalawang candle natin, unti-unti namang binenta yung price po ni Mary Mart. So most likely, meron nag-pump lang sa kanya, so, and then nung makuha niya yung gusto niya na percentage, unti-unti na siyang nagbenta dito kay Mary Mart. So lumabas lang siya. So not a good sign kasi parang pump and dump yung nangyari dito sa stock natin. So, pero anyway, nakita mo naman na kapag meron pong rally dito kay Mary Mart, marami talagang napupuntahan sa kanya. So, yung nakita natin na pattern, yun nga lang, malakas na resistance talaga yung ating yung pinaka-high natin is 3.3 pesos naman. So, balik ulit dito sa loob itong si Mary Mart. So, ito pa rin naman yung ating trading channel. So, nandito pa rin tayo sa loob ng ating sideways. So, sobrang sideways po itong si Mary Mart at nag-aantay po ng isang maganda-gandang catalyst naman. So, yung ating RSI is umakyat ulit. So, maganda. Above RSI 50 naman siya. So, medyo nagbabounce-bounce lang siya below and above ng RSI 50 level. Pero makita natin is napaka-sideways pa rin po nitong si Mary Mart. Unless bukas, meron siyang magandang volume kasi laki ng volume na to. And then medyo kahit paano, kahit hindi siya mag-breakout dito lang sa loob, it's a good sign na sa kanya para for the next move na mag-breakout na siya dito sa ating matagal na resistance at 3.28 pesos naman. So, kailangan natin sa pang volume and then another green candle kay Mary Mart. Pero pag hindi siya masyadong gumalaw bukas, so baka matagal pa rin na sideways po itong si Mary Mart naman natin. Okay, so yun po yung nakita natin sa kanya. Next po natin si Now. So, mukhang ito si Now na salba dun sa pagbabagsak ng ating mga telco players kasi itong si Now hindi masyadong nalugi. So, nag-gain pa nga siya ng 0.64% naman. And then, mukhang mas intact po yung makita mo dito, palitan ko yung line natin.
mukhang intact po yung ating MA9 sa kanya. So malakas yung MA9 average nitong si Now. And then ang isang maganda na nakita natin sa kanyang technicals. So technicals lang guys so wala naman tayong news na nakita sa kanya. Is meron siyang bull flag pattern na binubuo dito naman sa area. So yung main resistance natin is nasa around 5.1 siguro. So sa current price na 4.71, so malapit na siya magkaroon na retest ulit para umakyat ulit siya ng isang swing. So parang yun nakaraan, di ba? Nagkaroon siya ng formation dito, nagkaroon siya ng swing. So parang ganun yung ginagawa niya ulit dito sa area na ito. So tingnan natin for the coming few days, pero mukhang mas maganda ang technicals po na binubuo nitong si Now as compared doon sa ating dalawang telco related stock, si GLC saka si itong si dito naman. And then mapapansin mo yung ating MACD, medyo malayo po yung blue line dito sa ating red line, so mas safe pa siya as compared doon kay dito stocks naman natin. Pero parehas sila dito, medyo nawawala din yung volume. Kaya nga lang, so significant pa rin yung volume na yan as compared naman dito sa nung bandang halos hindi naman siya masyadong umakyat, pa konti-konti lang. So malaki pa rin naman yung volume niya for the day is umabot siya ng value niya is 103.30 million, and then medyo maraming titrade sa kanya. So anyway, technically nakita ko is mas maganda ng konti itong Sinaw as compared kay dito sa kay GLC naman natin. Okay, so yun po yung abangan natin sa kanya. So maganda pag magkaroon siya ng breakout at around 5.2 pesos naman para sa stocks natin na si Now. Okay, so kahapon, next itong si CHP. Maraming tatanong sa atin kung ano yung status ni CHP kasi pinipitik-pitik po yung kanyang price. So kahapon nag-gain siya, hindi naman nasama sa ating trending stocks. Umabot siya ng more than 6%. So, after magkaroon niya ng breakdown ng price dito, so nagkaroon din siya ng swing. Pero ngayon naman is binawi din siya. So, laki ng binawi sa kanya. Nagkaroon siya ng fake na breakout. Umabot ng 4% and then binagsak na po yung ating price. So, yung overall downside niya from the peak is malaki din. So, 11%. Kung medyo dito ka sa breakout price, nakabili dito kay CHP. So, silipin natin yung kanyang 5-minute chart. Makita mo dito, so ito yung fake out niya, no? So umabot din siya ng halos 15 minutes din, no? So magandang exit point na yun, no? Kung dito ka nakabili sa kanya kahapon. So more than 11% na yung possible gain mo kung medyo nakasakay ka sa breakout and then naka-out dito sa around 1.8 pesos naman. Pero since bumagsak siya, not a good sign po kay CHP. So makita mo din dito, medyo maraming po yung volume na lumabas sa kanya, kaya hindi po niya kinaya yung pagtaas ng kanyang price. Pero guwit tayo sa kanyang trend lines kasi yun yung nakita natin sa kanya. Pero hindi, not a good sign yung ating candle sa kanya sa ngayon. Baka magkaroon muna siya ng retest dito sa may support natin. Kasi pag tingnan mo, ang lalaki ng volume pag nagkakaroon ng sell-off. Ito okay lang kasi malaki siya pero lumabas din after ng candle na to. And then tingnan mo, maliit yung volume dito. So, okay naman yung galaw niya, di ba? Pero tingnan mo ngayong araw na to, ang daming volume na lumabas sa kanya. So, meron din siyang net foreign selling na negative 8.76 million naman. So, alam niyo naman siguro kung bakit tumataas yung prices sa ngayon ni CHP, di ba? So, nasa news dati ni CUL Financial na ang sabi niya is bumibili nga ng parang may share buyback na ginagawa yung kanyang mother company dito kay CMEX po natin. So, yun yung nakita natin na catalyst nung huli. Instead nung rumors na merong gustong bumili sa kanya, and then yung napabalita nga is yung ating si Mr. Henry C. Jr. naman. Pero hanggang sa ngayon, wala pa rin yung news na yon. So, yun yung kasi yung inabangan natin para maging mas explosive pa yung galaw po nitong si CHP. Pero technicals lang sa ngayon. So, magre-retest ulit tayo dito sa support, and then watch out lang kung magkaroon ka ng breakdown dito naman sa ating MA20 naman. So, okay pa naman yung RSI niya. Kaya nga lang kasi yung candle medyo ano yan, nakaka-demoralize yung candle natin sa ngayon. Kasi nga, hindi maganda. So, makita mo naman pag bumabagsak ng ganyan yung candle, nagkakaroon siya ng consolidation na halos more than 1 week naman. Ayan. So, abangan natin bukas kung magkaroon ng bounce sa 1.6 pesos itong si CHP natin. Pero yung volume, it's a warning sign sa kanya kasi ang laki niyan. Makita mo, nag-red tayo and then medyo marami po yung volume na lumabas naman sa kanya. Okay, so yun po yung nakita natin sa kanya. So anyway, kung long term ka sa kanya,
ina-advise ko sa inyo or nakita natin sa kanya is sundan mo na lang itong trend channel na nabuo natin sa kanya. So, kung medyo meron kang sinusundan na risk management, pag nag-breakdown dyan, so yun na yung area kung saan ka magkakaroon ng trim down naman ng allocation mo sa kanya. Okay, so next po natin yung isang top trending natin, top gainer for the day. So, si MRC Allied, so nakabalik siya, sinundo yung mga naipit dito sa bandang taas at 0.38 kasi nasa 0.37 na siya. So, ang ganda ng bounce niya, nag-gain po siya ng 13.85% at ang lalaki pa rin ng volume niya hanggang sa ngayon. So, alam niyo naman siguro, yung mga hindi pa nakarinig siguro ng review natin. So, kaya umakyat itong si MRC natin is yun nga, gagawin po siyang isang holding company naman. So, tingnan natin yung Fibonacci ulit natin sa kanya para makita natin yung kanyang bounce area. So, nag-bounce siya at malakas talaga, no? So, nag-bounce siya dito sa 0.382% naman. So, kung medyo nasa lumo dito sa area na to, ang laki ng bounce na nakuha mo sa kanya kung nabantay mo siya ngayong araw to. So, nag-gain po siya ng 13.76% mula dito sa 0.382 Fibonacci level naman. So, saan kaya ulit papunta itong si MRC? So, hanapin natin yung isang mas malakas na resistance niya kasi maganda yung galaw niya kasi mukhang hindi na kaya ng Fibonacci natin yung kanyang susunod na galaw. So, currently, nasa resistance pala siya at around 0.37 and then yung next na resistance area natin, isanapin natin. So, possibly dito sa around 0.4. So, ito yung nakita natin sa kanya kasi medyo maraming candles na nagkaroon ng retest dito naman sa area natin na to. So, yan muna yung next na target natin sa kanya at around 0.4. So, ganda ng galaw nitong si MRC natin. So, wala tayong makita masyadong trend lines na pwedeng iguhit kasi medyo elastic. So, medyo mabilis po yung pag-akyat ng prices nitong si MRC. Based nga po dun sa catalyst na yun. So, ang RSI natin is nasa 82 na. So, sasabayan niya kaya yung galaw ni dito nung nakaraan na umabot ng RSI 90 naman. So, anyway, congrats dun sa mga holders sa kanya for the past few days is umabot na siya ng halos laki na, no? 40%. So, ingat na lang dun sa mga hindi pa nakasakay sa kanya kasi yung napaka-volatile po ng swing niya, no? So, makita mo dito yung closing natin kahapon is pwede ka nag-loss ng around 10% sa kanya and then ngayong araw na to is nag-gain naman siya ng 13%. So, ang laki po ng volatility ng stocks natin na si MRC. And then, meron pang isang lumalabas na news sa kanya. So, mukhang telco plays din ng iniisip ng iba. Yung kasing office building daw nitong si MRC Allied natin is doon din sa office po ni PT&T. Ayan, so, meron daw franchise itong si, nabasa lang natin dito sa social live feeds, meron daw franchise itong si PT&T, telco franchise which is na-renew dati and then 25 years din daw. Ayan, so mukhang madadagdag sa telco place natin itong si MRC bukod dun sa kanyang pagiging holding company naman. So, yung ating support, drawing natin, so dun sa kanyang bounce area sa 0.382 Fibonacci level natin at 0.3220. So, parang whole numbers yata itong si MRC Allied natin. So, dun sa mga hindi pa nakasakay, so, node na lang muna tayo kasi tingin ko naman sa kanya is nasa overbought pa rin. So, natuto na tayo dun sa mga stocks na medyo matataas yung RSI level naman. And then, although itong si MRC, meron po siyang catalyst. So, kaya naman patuloy po na umakyat yung kanyang prices naman. Okay, so yan lang muna. So, kung hindi ka pa nakapasok or kapapasok mo pa lang, so watch out lang yung support saka resistance level natin sa kanya. Okay, next po natin, yung isang all-time high na naman natin. Si ACE naman, so umabot ulit siya sa kanyang bagong high at 3.46, yung kanyang bagong high, pero medyo umurong siya ng konti. So, wala tayong makita resistance kasi yan yung pinaka-high niya. And then, ang makita na lang natin sa kanya, nagpa-plot na ako dito kay ACE kanina. So, pwede mong sundan yung guide ng ating channel sa kanya para sa kanya next na resistance level naman. So, kung patuloy na akyat itong si ACE, ang nakikita natin na potential na resistance is nandito pa sa bandang taas at around 3.6 level naman. So, hindi pa masyado, overbought na siya, nasa RSI 73, pero okay pa yan, di ba? So, nakita naman natin yung iba is umaabot ng umabot siya ng halos 80 RSI. And then si MRC is umabot din ng more than 80 na RSI level naman. So, maganda kasi yung mga lumalabas na news dito kay ACE. So, marami siyang solar powers related na business
sa Pilipinas saka sa ibang bansa. And then tingnan natin, mag-invest yata si AC, yung kanyang mother company. So meron silang agreement nitong si ACN natin. Yun nga yung additional shares na ipapasok sa kanya para sa kanya next na business venture naman. So tingnan po natin. So yung candle natin is hindi naman bumagsak. Although makita mo parang selling volume to, di ba? So pero tingin natin is isa pa ring accumulation volume tong nakita natin ito for the last 2 days. Kasi hindi naman masyadong bumagsak yung ating price sa kanya. Selling volume sana to kung yung ating closing price is mas mababa doon sa breakout level naman natin sa kanya. So mukhang may iangat pa ng konti itong si ACN natin based lang dito sa mga indicators saka technicals po na nakita natin. So kung medyo long term ka, alam mo na yung gagawin mo sa kanya kasi meron nga siyang sinusundan na trading channel or kung trade ka sa kanya, so i-consider mo yung mga peak points kasi ito yung nakita natin na resistance na niya. Wala na tayong mapaplat na resistance dito sa may horizontal area naman kasi yan na po yung bago na naman niyang high natin. Okay, so congrats po doon sa mga may hawak sa stocks natin na si ACN. And then yung isang stock natin si Chilsea, medyo naiwan siya sa ating top trending kasi medyo malakas yung bagsak niya. Umabot siya ng negative 3.27%. Balik po natin yung ating Fibonacci sa kanya. Hanapin natin kung saan siya pwedeng magkaroon na retest. So, naglilin din tayo guys na babagsak din ng for the short term lang naman kasi nag-aantay po ng catalyst itong si C natin. Tsaka si dito is posibleng magkaroon siya na retest dito sa may bandang baba at 5.08 pesos. So, wala ka kasing makitang positivity dito sa mga candles natin. So, bearish engulfing candle, gap down, so not a good sign para sa stocks natin na si Chilsea for the short term naman. And then yung parang yung nakita natin kay dito, meron siyang divergence ng RSI, so hopefully makorek niya yan at magkaroon lang siya ng rebound dito sa kanyang RSI support. So may support na rin yung ating RSI dito sa around yung current level pala niya, no? So hopefully hindi siya mabasag bukas. Pagbasag yung ating RSI, indication yun na aabot tayo dito sa around 5 pesos or 5.08. Yung Fibonacci natin is nasa 50% level naman. And then, wag sana magko-cross down yung ating blue line dito naman sa ilalim ng ating red line. So, ang mangyari lang, gusto nating mangyari sa kanya, magkaroon siya ng rebound dito sa area, mag-curve lang siya, and then aakyat siya para sa kanya next na upswing naman. So, most likely, parehas yung galaw ni dito sa kasi, maghahanap po siya ng medyo malakas-lakas na support area naman natin. So, ganyan lang muna. So, medyo downside yung lean natin sa ating mga telco players. And then, yung isang patuloy na umakyat, si Green. So, yung ating mga solar energy related na mga companies, si ACN, saka si Green is patuloy po na umakyat hanggang sa ngayon. So, umakyat siya. Hindi naman ganun kalaki, pero nag-trending po siya, no? Kasi patuloy na malakas yung uptrend niya. So, nag-gain po siya ng 1.67%. So, wala tayong masabi na negative dito sa kay Green ngayon kasi ang gaganda po ng mga indicators. Lalo-lalo na meron pa tayong volume dito sa area na to. So, mapapansin mo, pag i-expand ko ng konti or i-expand natin yung ating chart, makita mo yung patuloy na umakit yung price, di ba? And then suddenly, dito sa area na to, makita mo, punong-puno ng volume itong si Green po natin. Ayan. So, mukhang merong sumusuporta na malalaki po kay Green natin. And then nga pala, yung napansin natin yung nakaraan sa kanya, kung mahilig ka sa chart patterns, is meron naman siya yung inverted na head and shoulder. So, ito yung isang shoulder. Ito yung medyo malayo yung head niya. And then yung ito naman yung isang shoulder naman niya. So, or either kung yung isa cup and handle naman, ito yung pinaka-base natin sa kanya. Ito yung isang handle niya. Kaya patuloy po na umakyat yung ating prices naman sa kanya. So, sinusundan niya, magandang guide sa atin sa kanya sa ngayon is yung pa rin ating MA20 naman. So, nire-respect niya po yung ating MA20. So, kung medyo long term ka dito kay Green, kung gusto mong magdagdag sa kanya, magandang mag-add pag nagbabounce dito sa MA20 yung ating prices naman. Subukan nating i-clone. So, meron sakto yung clone natin, no? So, meron siyang pinupuntahan din na trading channel parang kay ACN natin. So, 52-week high na ba to? So, ang 52-week high niya is 2.54. So, malapit na siya, no, sa kanyang 52-week high. So, mukhang i-break din niya ni green natin yung kanyang 52-week high. So, ito po yung pinakamalapit na resistance sa kanya. So, napaka-vertical ng galaw niya. Meron ka potential upside pa sa kanya na
more than 5% siguro kung maganda pa rin yung galaw niya bago siya siguro mag-decide na mag-form ng another base dito naman sa bandang taas. So kung nagbi-base counting ka, ilang base na tong ginawa ni Green, no? Simula nung umakyat siya, ang dami na pong pahinga at akyat nitong si Green po natin. And then, since nandito yung volume, ang projection niya is medyo matagal pa siguro yung galawan nitong si Green po natin na umakyat. So, slowly but surely, para sa mga long terms po itong si Green po natin. And then lastly, yung nagkaroon ng buhusan, yung ating mga mining. So, nagkaroon ng buhusan sa halos lahat ng mining, si nickel, si FNI, so si Mark Ventures natin. So, halos lahat po ng ating mining is nagbagsakan. So, ang nakita ko lang naman nakatalis sa kanya, kaya lahat po is nagbagsakan is yung ating indices dun sa may global market natin is pabagsak yata during the trading itong ating mga mining. So, nakita ko ngayon sa mga post dito sa social feeds is parang bumabalik na. So, tingnan natin bukas kung meron pong follow-up itong ating mga mining companies naman. So, tingnan natin yung kanyang net foreign buying kung may karga itong si nickel natin. So, hindi ko pa napansin to pero nakita ko kasi 7.85 yung net foreign niya. So, hindi naman ganun kalaki pero malit lang, no? So, meron siyang net foreign buying pero hindi naman ganun kalaki. So, tingnan natin yung kanyang next na possible move. So, nauntog siya dito sa pinakataas natin. So, mukhang ito nga yung malakas na resistance yung pinag-usapan natin sa kanya kahapon. And then, hopefully, kung talagang uptrend itong si nickel natin, magkaroon siya na retest dito sa may bago mag-gap area or dito sa ating MA9. So, bukas naglilin tayo na magkaroon siya na retest dito sa bandang MA9 or dito sa may support areas naman natin. Kasi red yung candle, malaki yung volume. And then, yung indicator natin sa momentum is medyo humina itong si nickel naman natin. So, hopefully, hanggang dito lang siya sa RSI 57 para naman sa kanya next na swing na naman kung talagang bullish po yung mga traders or investors natin dito sa ating mga mining naman. So, ganyan lang muna. So, madali lang i-plot. Yung resistance is 3.74 and then yung support natin is 3.36 pesos naman. Okay, so yun po yung mga reviews natin for the day. So, mukhang iwas-iwas muna sila sa ating mga telco players habang nag-aantay tayo ng mga catalyst. So, hindi na umubra yung nakikita kong pictures ng mga malls, yung towers, hindi na rin masyado. So, talagang inaantay na lang po natin catalyst is yung promise niya o promise sa news na 1,300 towers by this month, by October naman. And then, kung wala pa rin, baka madismaya yung iba sa kanya. And then, kung wala yon, ang antay na lang natin is yung 2,000 towers niya at saka yung opening naman ng mga kanyang mga establishment doon sa mga malls natin by around December naman doon sa ating mga telco players. Okay, so nasa tight consolidation tayo. So, ang main catalyst po natin is yung nakita natin is yung pagpasa po ng ating 2021 budget naman. Okay, so yun po yung review natin for today. So, bago tayo mag-close, as usual, don't forget to subscribe dito sa ating Palabi Trader na YouTube channel. Follow mo lang ako dito sa aking Facebook account, saka Facebook page naman, at saka dito sa ating Twitter account para sa ating mga news na nire-retweet. And then, check mo din yung ating bagong channel, yung ating Patreon account naman. Okay, so yun lang po. Maraming salamat po ulit sa inyong panonood at pakikinig. Happy trading po bukas.